Mabilis ang video lang ulit para dito sa Realme 12 Plus, isa sa mga bagong phones ng Realme ngayon at kung mahilig kang mag-picture-picture, dapat mong panoorin to. 50 megapixel camera with OIS, MediaTek Dimensity 7050 5G, 120Hz Super AMOLED display, dual speakers, 5,000 mAh battery with 67W fast charging, at syempre, malaking RAM at malaking storage. Mamaya pag-uusapan natin yung parehong pros and cons, pero bago yon, subscribe muna dahil marami pa kaming gagawing videos para sa inyo at follow nyo na rin kami sa Facebook at TikTok para sa mas marami pang tech updates. Skip na natin yung unboxing at rekta na tayo sa design. Pag sinabing Realme phone, lalo na pagdating sa number series nila, Realme 9, 10, 11, 12, laging panalo yung design para sa akin. Realme talaga yung brand na mahilig gumawa ng kakaibang design sa mga phones at ang maganda pa, nakikipag-collaborate kasi talaga sila sa mga designers. This time, nakipag-collaborate sila sa isang international luxury watch designer at eto yung kinalabasan. Premium, elegant, unique, ang lakas makasosyal ng phone na to. Dalawang colors yung available, Pioneer Green and Navigator Beige, at personally mas trip ko yung green, pero para sa mga kababaihan natin dyan, malamang karamihan sa inyo beige yung pipiliin at tingin ko teterno to sa mga pandiin ng bags and wallets nyo. Ganun kasi yung datingan sa akin nitong 12 Plus. Vegan leather finish tapos parang may zipper sa gitna. So yes, may pagkarelo yung design ng camera module pero more on mamahaling wallet or purse yung datingan sa akin overall. Glossy and reflective yung frames. Saktong gaan lang din at hindi nakakangalay gamitin. Tapos may official IP54 splash and dust resistance na rin. Now, unahin natin yung camera na pinakabinibida ng Realme dito. Meron tayo ditong 50 megapixel Sony LYT600 sensor with OIS na may kasamang 8 megapixel ultra-wide, 2 megapixel macro at 16 megapixels na selfie cam. At pagdating sa photos, sabihin ko na kaagad na nagandahan ako dito. Ang gandang camera nito for a mid-range phone kahit na hindi ito yung Pro Plus na version. Matingkad yung kulay ng mga shots at honestly, karamihan naman talaga sa atin ganyan yung gustong timpla. Tapos kahit sa mga against the light na shots natin, nakakakuha pa rin tayo ng good details sa parehong highlights and shadows. Nagustuhan ko halos lahat ng mga photos na nakuha namin dito. Indoor shots natin, very presentable din. Ultra-wide camera, hindi ganun ka-impressive at medyo iba rin yung kulay compared sa main cam. So, masasabi kong okay siya for social media postings but hindi ko rin masyadong gagamitin kung gusto ko talaga ng good-looking photos. Isa rin sa mga pinagmamalaki ng Realme dito yung 2x in-sensor zoom ng main cam at eto yung outputs. Usable, yes, pero syempre wag pa rin tayong mag-expect ng super goods na quality. May pagka-soft pa rin syempre yung kuha. Tapos para naman sa videos, good news din dahil this time hanggang 4K 30fps yung pwede nating i-record at dapat lang dahil hindi na rin naman budget phone tung hawak natin. Kung sharpness ang pag-uusapan, sharp talaga. Kaya lang may mga bagay din akong hindi nagustuhan like una, walang EIS sa 4K. So, maalog yung kuha natin dito kapag naglalakad tayo at kailangan talaga ng gimbal. Pangalawa, sobrang tingkad ng kulay dito. Sobrang fake na ng itsura unlike sa mga photos natin kanina na saktong tingkad lang. At pangatlo, malaki-laki pa yung dapat i-improve in terms of dynamic range. Kapag nag-shoot tayo outdoors, tirek ang sikat ng araw, nawawala na rin talaga yung detail sa shadows. So again, marami pang pwedeng i-improve sa videos. At sana maayos ka agad yung kulay through software updates. Okay, so ito naman yung video quality gamit ang front-facing camera nitong Realme 12 Plus. Hanggang 1080p 30fps tayo dito. At kung mapapansin nyo, medyo makipot yung framing natin dito. Pero dahil naman yan sa EIS, dahil meron tayong electronic image stabilization, so hindi masyadong maalog yung kuha natin. At gamit ko nga rin pala ngayon yung built-in microphone. So let me know na lang din sa comment section kung okay sa inyo yung parehong quality ng audio at video. Okay, so next naman natin pag-usapan yung display. Agad-agad, sabihin ko na panalo yung display dito at
halos wala na tayong marereklamo. Unang-una, malaki, 6.67 inches, Full HD Plus resolution, may 120Hz refresh rate, so syempre andyan din yung smooth scrolling natin, tapos Super AMOLED panel na rin yung gamit, kaya hindi rin talaga tayo mabibitin pagdating sa picture quality. Solid for media consumption, 100% DCI-P3 color gamut, vibrant colors, of course deep blacks andyan din, at para sa mga mahilig manood sa Netflix, good news dahil naka Widevine L1 na rin to. Tapos maganda na nga rin pala yung speakers. Dual speakers na yung nilagay nila na malakas at good enough na rin yung sound quality para sa isang mid-range device. In terms of responsiveness naman, nasa 240Hz yung touch sampling rate, which is enough na for most people. Yung mga competitive gamers natin dyan, at least 360Hz yung hinahanap, but personally, hindi ko naman ramdam yung difference dahil responsive na rin sa akin yung 240Hz. Tapos ang kinaganda pa dito, aabot din daw tayo ng 2,000 nits of peak brightness. So tulad lang din sa mga flagship phones, hindi na rin tayo mamomroblema sa outdoor visibility. Syempre, sinubukan ko yan at yes, tulad ng makikita nyo dito, visible pa rin yung screen natin even under direct sunlight. Pero syempre, hindi lahat maganda. Yung side bezels natin, manipis yung gilid pero medyo makapal pa rin yung chin at wala rin nabanggit na Corning Gorilla Glass protection, but according to Realme, durable glass din naman daw yung ginamit nila. Okay, so pag-usapan naman natin yung performance. Hanggang 256 gigs yung internal storage natin at hanggang 12 gigs naman yung physical memory na pwede pang i-extend hanggang 24 gigs via dynamic RAM expansion. Tapos yung chipset naman na ginamit ay ang MediaTek Dimensity 7050. 5G chipset na yan para sa mga magtatanong kung may 5G. Power efficient din. Ang Antutu benchmark score natin ay nasa 600K. So in terms of performance, sapat na to para sa karamihan sa atin. Yung tipong social media browsing lang naman, nood ng video sa YouTube at Netflix, magagaan lang naman yung mga yan, so hindi rin tayo mamomroblema dyan. Pero syempre, hindi ko pa rin marerecommend sa mga gamers na demanding games ang nilalaro. Kung Mobile Legends or Call of Duty, yan maaasahan mo na swabe yung laro at kaya talaga ng phone. Andyan pa rin yung 60 FPS cap ng Realme UI kahit pa nakaset sa super yung refresh rate natin sa ML. So ang good news naman, halos lagi talagang 60 FPS yung makukuha nating frame rates. Sa CODM may gyroscope tayo, no problems din kahit sa VR mode. Tapos sa Genshin Impact, sinubukan ko ang highest settings at nakaka 20 to 30 FPS tayo dyan. So, pwede na rin pagtiyagaan pero mas maganda kung ibababa natin sa medium yung settings kasi dyan tayo makakakuha ng around 30 to 40 FPS. So, masasabi ko na kaya rin itong maglaro ng Genshin Impact pero take note na nag-iinit talaga yung phone natin dito. Sa 24 degrees na room temperature, lumagpas tayo ng 45 degrees sa Genshin Impact. ML at CODM hindi naman lumagpas ng 40, so goods tayo dyan. Genshin lang talaga ang problema, so again, hindi ito yung phone for hardcore gamers. May mga better options pa tayo sa ganitong price, alam nyo naman yan kung nanonood kayo sa channel. Pero clarify ko lang din na hindi naman talaga gamers ang target market ng Realme dito. So, hindi rin naman talaga sila nakafocus sa gaming performance. More on casual users talaga yung target nila at isa sa mga importanteng bagay sa mga users na to ay yung battery life. At dito hindi mapapahiya ang Realme. 5,000 mAh yung battery capacity, so same lang din sa karamihan ng mga phones ngayon. But since meron tayong power efficient chip, display, and good battery optimization from Realme UI, umabot ng 14 hours yung SOT natin sa PC Mark battery test. Na hindi naman sobrang kunat, pero mas mataas pa rin kumpara sa ilang mga mid-range phones na nasubukan natin. Mabilis lang ding mag-charge, 67 watt fast charging tayo dito, at 49 minutes lang yung inabot from 0 to 100% sa testing namin. Tapos para naman sa iba pang mga features, Realme 5.0 based on Android 14 yung operating system natin. So good news dahil latest na rin. Dati isa sa mga paborito ko ang Realme UI dahil sa mga features at andun pa rin naman yung mga extra features pero sobrang dami ng bloatwares. Medyo annoying na rin kahit pa sabihin nating pwedeng i-uninstall. So Realme, kung sakaling may nanonood po sa inyo, baka pwedeng mag-request na bawasan po natin kahit konti yung bloatwares. Maganda ang features ng Realme UI. Hindi ko rin masyadong nababalitaan ng boot loop or dead boot issues unlike sa iba, pero syempre mas magugustuhan po namin to
kung malinis out of the box. Haptic feedback natin, hindi kagandahan, so tinurn off ko na lang. May 5 GHz band Wi-Fi tayo, of course, Bluetooth 5.2 and NFC, naka-in-display fingerprint scanner, at mabilis din nung nag-a-unlock ako. Tapos yung video call sa Messenger, no problems din. Okay, so available na itong Realme 12 Plus sa Shopee, Lazada at TikTok Shop ng Realme. 17,999 pesos yung 8256 variant, tapos 19,999 naman yung 12256. At honestly, medyo mataas yung presyo, lalo na't sobrang higpit na ng kompetisyon sa mid-range segment ngayon. Pataasan ng specs at pababaan ng price yung nagiging labanan dito. So, buti na lang, meron silang early bird promo online from March 7 to March 15, kung saan makukuha na lang natin to for 14,999 to 16,599 pesos. At dyan ko masasabing goods yung pricing nila. Yung 14,999 8256 variant ang nagustuhan ko dyan. So, eto yung mga pros and cons kung makukuha natin to sa early bird promo. Para sa mga bagay na nagustuhan ko dito, una yung camera for taking photos. Nagustuhan ko talaga yung karamihan sa mga photos na nakuha namin at approve na approve sa akin yung overall quality. Next, yung 120Hz Super AMOLED display. Mantakin mo up to 2,000 nits na rin yung peak brightness. May good sounding dual speakers na rin. Makunat na battery na may kapartner na fast charging speed. Yung design, again, sobrang unique. May IP54 na rin. Tapos yung performance, hindi sobrang lakas, pero good enough na rin para sa karamihan sa atin. Ngayon, pagdating naman sa mga cons, una ko dyan yung bloatwares. Yung pag-init, pag sinasagad natin yung performance, andyan din. So, hindi talaga dapat puwersahin yung phone. Video recording, sana ma-improve pa through software updates, lalo na yung kulay. Tapos yung hindi kagandahang haptic feedback, isasama ko na rin, since nasa mid-range phone na rin naman tayo. Okay, so yun lang muna para sa ngayon. Ano sa tingin mo? Okay din ba sa'yo tong 15K promo price para dito? Let me know sa comment section, pag-usapan natin. At again, kung nakatulong sa itong video, subscribe. Kung teki ka, check mo tong video na to. Amazing device yan. Tapos kung gusto mo namang malaman kung magandang phone ba talaga ang iPhone 15 Pro, click mo lang tong video na to.